Kamusta po? Magwawalis na po sana ako ng bakuran nang bigla ko maisip na mag-video. Nakita ko po kasi itong aking mga gulay ay may mga bunga na. Natuwa lang po ako at gusto kong i-share sa inyo. Ito po yung aking sibuyas na mura. 1 taon na po sila. At tinanim ko po sila sa mga basyon ng gatas na ginamit na ininom namin dito sa bahay. Ayan, may mga bulaklak na nga po, hindi ako ganong gumagamit ngayon yan kasi nasasawa na dito muna. Ayan. Kaya po kayo yung mga basyo-basyo nyo na pwede namang taniman ay huwag nyo pong itatapon at pwede pong mapakinabangan ng mga yan. Tapos meron po akong talbos ng kamote dito. 3 klase po yung talbos ng kamote ko. Merong kulay puti ang bunga, merong violet, ube, at meron pong kulay dilaw. Malago na po yan. Tapos ito po yung aking kamatis. Makikita nyo po na dito lang sila nakatanim sa styro na pinaglagyan ng ice cream. Ayan po. Mga nasa styro lang po yan. Sa timba na sira. Tapos yung pinagbasyuhan ng mga biscuit. Ayan, sa mga container ng tubig na luma, pwede nyo po yung pagtaniman. Ayan na po yung mga bunga ng aking kamatis. Ayan, malalaki na po sila at marami pa yung mga bulaklak. Kahit po malaki yung bakura namin na tataniman, nagtry ako talaga na matagal na akong nagtatanim diyan sa mga container. Kasi po, tinitingnan ko kung makakapagpabunga ako ng mga gulay sa mga pinagtataniman kong container, sa mga 1.5 na bote at saka sa mga pinagbasyuhan ng gatas. Ayan, kahit po papilang o matibay naman po yung pinagbasyuhan ng mga gatas. Tumatagal din po yan ng 1 taon. Tingnan nyo yung pinagtaniman ko ng sibuyas na mura, 1 taon na po yun. Ilang taon ko na rin pong ginagamit yung mga pinagtataniman ko na yan na aking mga gulay. Pero maganda pong pagtaniman, basta alaga lang po yung kailangan. Sabi nga nila, kailangan po ng kompletong pag-aalaga sa mga halaman para bigyan ka rin po nila ng bunga. Ayan naman po yung aking mga talong, malalaki na yung kanilang mga dahon. Ayan, at yung iba, ng mga ilang puno ay meron na rin pong mga bunga. Ayan, magbubunga na po yan. Ayan, bunga na po yan. Ayan, meron na po isang malaking bunga. Ayan pa po yung talong na may bunga. Yan, yung iba, hindi po sabay-sabay yung pagtatanim ko niyan. Yung iba po maliliit pa yung puno, pero yung mga 4 o mga 5 piraso malalaki na kasi mas nauna ko po silang itanim. Ito pa po yung aking mga siling panigang o siling pamaksiw na dyan lang na din nakatanim sa mga bote ng Wilkins, sa galon ng Wilkins. Ito yung 1 taon na po sa akin iyang siling panigang na yan. At ngayon po, ayan, meron na po uling bulaklak. Ayan, may mga bulaklak na po yung tatlong puno ng siling panigang. Ayan, sa mga bote lang po yan nakatanim sa galon. Tapos, eto na po yung bago kong tanim na siling panigang. Ayan po, marami ng bunga yung isang puno. Ayan, dyan lang po yan nakatanim sa galon ng Wilkins.
Ayan, dyan lang po siya nakatanim. Pero tingnan nyo, ang dami pong bunga. Ito, meron din po akong, ayan, yung dalawa pang siling panigang. Ayan, marami rin pong bunga. Malapit na po yung lumaki. Pakita ko na rin po itong dating pinakita ko sa inyo sa mga video ko na mulberry na nakatanim dito sa container. Ayan po, makikita nyo na hindi siya nawawalan talaga ng bunga. Kaya pwede po kayong magtanim ng mga gulay, mga prutas dito sa mga container na hindi ninyo ginagamit sa mga timba, sa mga container na mga pasirana, pero alam nyo natatagal pa ng matagal-tagal. Kaya naman po yung lemon na mag-iisang taon ko na rin po na itinanim mula sa buto na dito lang din sa timba, pinagbasyuhan ng pintura ko itinanim. Ayan, malaki na rin po yan. Tapos ito din pong kiat-kiat na yan na galing din po sa buto na ako na lang din po ang nagtanim mula sa buto. Yan, dyan lang po sila mga nakatanim. Ito naman po yung variegated calamansi ko na binili ko yan sa halagang 35 pesos. Maliit lang po yan. Ngayon po, sinalin ko dyan sa timba na yan. Nakita nyo ngayon, ang dami-dami na po nilang mga bunga. Ayan. Ang ganda rin po ng bunga niyan. Variegated din yung pinakabunga niya. Ayan, ang dami pong bulaklak pa at saka yung iba bunga na talaga. Ito naman po yung mulberry na ginawa naming bonsai. Ayan, update po dyan. Ayan po, yung nakatanim dyan sa dish pot. Yan, hindi din po yan nawawala ng bunga. Tapos, meron po akong isang taon na rin na itong siling labuyo. Ayan, nakita nyo, meron ng mga bagong sulputuli na dahon. Tapos, may mga bunga. Ayan, mga hinog na. Ito naman po itong aking mga pechay na nakasabit lang dito sa aming pader na nakatanim lang dito sa mga kalahati ng 1.5 na bote. Ayan po, malalaki na po sila. Tapos pakita ko sa inyo itong aking pechay na isang taon na siyang dyan nakatanim na marami na akong nakuhang dahon dyan. Ang pechay pala ay magtatagal din ng matagal, basta alagaan lang. Tapos, yung mga dahon, kukuhanan nyo lang siya sa ilalim. Yan, isang taon na po yung pechay na yan na pinakikinabangan ko. Kapag magluluto ako, kukuha lang ako dyan ng mga dahon. Ayan, nakita nyo naman yung kanyang puno na ang tanda-tanda na niya. Yan, isa lang po yung umabot ng isang taon. Pero nung dati marami yan eh. Mga namatay na yung iba. Yan, tingnan nyo yung puno oh. Punong-puno na po talaga siya. Yan. Malaking pakinabang po yung pechay sa ating pagluluto. Kaya magtanim na po kayo ng pechay at iba pang mga gulay sa inyong bakuran. At malaki po yung matitipid talaga nyo kapag meron kayong tanim na mga ganyang gulay. Lalo na po sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay, malaki matitipid nyo talaga. Ito pa po yung ibang pechay na na tanim namin. Ayan, mga ilang piraso na po yan. Diyan lang po talaga sila nakatanim, pero malaki pong pakinabang yan. Ito, itinanim po namin yan noong February 6. Ayan, hindi ko pa po yan na fertilizer, hindi ko pa po nalalagyan ng vermicast o cow manure, pero pag nilagyan ko yan, mabilis siyang lalaki.
Ayan pa po yung ibang tanim namin na pechay. Dito naman po tayo sa likod ng aming dirty kitchen. Meron po ako dito na Chinese kangkong. Itong Chinese kangkong na to ay galing sa buto doon sa mother plant na inaalagaan ko dati. Kinuha ko yung mga buto na nandun. Ayan, makikita ninyo, ito pa yung buto niya. Ito pa yung buto niya. Yan, itong Chinese kangkong na to medyo payat to kaysa dun sa ordinary na kangkong na binibili natin sa palengke. Pero kalaunan, tumataba rin sila kagaya nito. Yan. Ito kasi matanda na kinuha ko tong sanga tapos pinaugatan ko. Nagkaugat na tapos itinanim ko ulit dito sa cooler na pinaglagyan ng ice cream. Ito naman, alam niyo ba na dito sa may bulaklak na yan, after niyang mamulaklak, pagbukan niyan, tapos tumikom, ito, magkakaroon na siya ng buto. Kaya, yung buto na to, pwede niyo uling itanim. Yan, mamumulaklak na uli yan. Dito ko sila tinanim sa cooler, tapos yung cooler, walang butas sa ilalim, kundi dito lang, sa ganito lang. Kasi itong mga kangkong na to ay talagang mas nabubuhay sila sa tubig. Maganda silang mabuhay sa tubig. Pero dito nga, hindi ko sila pwedeng ilagay sa tubig. Kaya nilagay ko dito sa cooler, nilagyan ko ng lupa. Tapos, yung kapag dinidilig ko sila, nandito lang sila sa ilalim. Kaya, nananatiling basa itong lupa nila. Tapos meron po ako dito na ayan, umaraw na, medyo hindi nyo na ganong maaninaw. Ito naman ay siling paraka, tapos ito siling labuyo, may bunga na. Ayan, dito lang nakatanim sa timba. Nung nagginawa itong bahay, may mga timba na ganito na nabiyak o nasira na, ginawa kong taniman. Tapos ang butas talaga ng mga ito hindi sa ilalim kundi dito sa gilid lang, para kapag nagdilig may natitira dito sa pinakailalim na masisipsip ng ugat nitong mga halaman. Tapos ayan, ito siling paraka. Ito naman siling pamaksiw. Naglagay ako dito sa likod kasi doon sa harap, kapag may napunta rito at nakita yung aking mga tanim, binibigay ko na lang. Kaya naglagay ako dito sa likod na panggamit ko talaga dito sa kusina. Ayan, yung isa malaki na yung bunga. Oh. Ayan. Ito naman kamatis na to, hindi kamukha nung kamatis doon sa harapan. Pero ito, at may bunga na. Ayan. May bunga na rin siya, pero payat. Lalagyan ko to ng vermicast. Tapos, eto pa. Eto, talong. Dito lang din nakalagay sa cooler. Ayan, malalaki na yung dahon. Malapit na rin tong mamunga. Tapos, ito, siling paraka na dito lang siya nakatanim sa mga galon ng tubig sa Wilkins. At makikita ninyo, may bunga na rin sila. Ayan. Ito, siling paraka rin. Ayan, dyan lang po sila nakatanim. Kaya hindi po masasabi ng iba na wala akong space para mapagtaniman. Pero kung gugustuhin nyo po, kahit na isabit-sabit nyo lang sa pader, makakapagtanim kayo basta naarawan siya yung mga halaman nyo. Tapos share ko itong aking siling labuyo. Sabi nila siling labuyo to, pero tingnan nyo yung laki ng kanilang bunga. Para siyang siling paraka. Yan, kaya lang kapag nahinog siya, nagiging kulubot yung pinaka niya. Ito.
nagiging kulubot yung bunga. Pero ganito yung klase niya kapag hindi pa siya hinog. Merong violet, green, tapos merong violet. Ayan po, ang dami niyang bunga, oh. Update po sa minarkot naming dayap. Noong January 27 na nakita, may video po ako dito na hindi ko alam kung napanood nyo na. Tingnan ninyo, isang buwan na po siya kahapon, pero 'di ba sabi ko sa inyo mga 1 month ito, magkakaroon na sila ng ng ugat. Ayan po yung ugat niya. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, may ugat na siya. Ayan yung ugat. Ito yung pinakaugat niya, yan. Tapos ito pa, ayan, marami ng ugat to. Pwede na tong ilipat sa isang timba para maitanim na ng ayos. Pero tingnan nyo, ayan, no, may mga bunga pa. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. At huwag nyo rin pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag may bago po tayong upload. Maraming salamat po. God bless.